Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo pagkakalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Hindi alam. Pagdalas ay mahal na mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay hindi tayo nagpapalit, pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Let's pray. Yes, Heavenly Father God, Lord, salamat sa panibagong linggo, Panginoon Lord God, na binigay mo sa bawat isa. Pagkakataon, Panginoon Lord, ngayong umaga na to, patuloy po kami nagpapalinis, Panginoon Lord God. Of mercy, Father God, sa aming managawang kasalanan, hayag man o tago, Panginoon Lord God, maliit man ng malaki, Father God. Lord, right now, Panginoon, we ask for Holy Spirit to move in this place, Father God. Lord, we ask, Father God, Lord, sa mensahe naming maririnig, Lord, ay tumimo sa aming matatabang puso, Panginoon Lord God, upang magbunga ito, Father God. Lord, salamat, Panginoon Lord God. Lord, sa mensahero na gagamitin mo, Panginoon, patuloy niyo po akong itago sa iyong likuran. Walang ibang pangalan na makikita, walang ibang pangalan ng madadakila, kundi ikaw lamang, Panginoon Lord. Sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pinamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, magsipo na po tayo. Yan, ang title lang pag-uusapin natin ngayong umaga na to, Greater Command Results Greater Victory. So dito yung ayaw mo nang inutusan ka. Diba? Yun yung pinakaayaw natin sa buhay natin, lalo pag greater command pa. Pag sinabi ko yung greater command, ito yung pinakamahalaga. O pag sinabi ito mas mataas, pero ang resulta doon nun, greater victory. Sa Bible, maraming mga greater command na pinapagawa ang Panginoon. Diba? Pero ang pag-uusapan natin, buksan natin yung mga Bible natin sa Joshua 6. Yan, Joshua 6, verse 1 to 5. Yan, babasahin ko na po sa Tagalog. Isinara ang mga pintuan, verse 1, isinara ang mga pintuan ng Jericho upang huwag makapasok ang mga Israelita. Pinagbawal na lumabas o pumasok ang sinuman. Joshua 6, verse 1 to 5. Sabi sa verse 2, sinabi ni Yahweh kay Josue, pakinggan mo ito, ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho upang sakupin ito at gapiin ng mga kanyang hari at magigiting na kawal. Ikaw at ang iyong mga kawal ay liligid sa palibot ng Jericho minsan sa isang araw sa loob ng 6 na araw. Paunahin mo sa kaban ng tipa ng pitong paring may dalang mga trompeta na yari sa sungay. Sa ikapitong araw, 7 beses kayong liligid sa lungsod at hihipan ng mga pari ang mga dalang trompeta. Pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod na lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang pader na lungsod na walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Sinong familiar ka na sa kwento na to? Lahat tayo familiar sa Wall of Jericho. Diba? Ano ba yung, ano bang meron sa Wall of Jericho? Sabi dito, Wall of Jericho, massive stone wall surrounding an ancient Neolithic settlement in Jericho built about 8,000 BC or before Christ era. This wall at least 13 feet or 4 meters in height and backed by watch over or redoubt some 28 feet tall were intended to protect the settle and its water supply from human intro. Ito po yung itsura ng Wall of Jericho. Kung makikita po. Teka lang, ito po.
Ito kung makikita nyo po, sana kita. And ganyan yung tsura ng Wall of Jericho. Yung Wall of Jericho, meron siyang outer wall, meron ding inner wall. Kung kita nyo po, pero ganyan, isearch nyo na lang din mo para may idea rin po kayo. Outer retaining wall, merong outer wall, merong inner wall. Ibig sabihin, yung Wall of Jericho na to, ay hindi siya basta-basta babagsak. Pero paano ba natin mapapabagsak? Parang sa buhay natin, marami tayong Wall of Jericho, tama. Di ba yung, lagi ko ang sinasabi, yung kakabayad mo lang ng kuryente, babayad ka na naman ng tubig, sunod naman yung internet, sunod naman yung ganitong bagay. Di ba? Kailangan, meron tayong mga dapat sundin or yung command sa atin ng Panginoon para yung greater victory yung ating makuha. Unang-una dito, kung mababasa natin sa verse 1 to verse 2, ang unang dapat natin gawin, trust God. Kasi in reality, it's hard to trust if we are already see the result. Tama po. Kasi pag nakita mo na yung resulta, magtitiwala ka pa rin ba? Pero sinasabi ng Lord dito, sa panahon nila Joshua, nakita na nila pinalabas sila Sabi, bawal pumasok. Pero sabi ng Lord, sabi sa verse 1 to 2, di ba? Ikaw, di ba? Ibinigay ko na sa iyong mga kamay ang Jericho. Ibig sabihin, in this world, the more you see or experience the situation, especially if it's not good, our faith was already lost to the point our mind is now hopeless. Kasi pag nakita mo na yung resulta, ang hirap na maniwala. Pero sinasabi ng Lord, ano yung mga bagay na nakita na natin yung resulta? Pero alam natin ang Panginoon kaya niyang baguhin. Nakikita natin yung pamilya natin may sakit. Uso ang sakit ngayon. Nakikita natin yung kapamilya natin may karamdaman. That's the reality. Pero sinasabi ng Lord, ibinigay ko na sa kanya ang kagalingan. Ang kailangan natin maniwala sa sinasabi ng Panginoon. Ang tanong, may tiwala pa ba tayo sa Panginoon? Or wala na tayong hope? Kasi ito yung reality. But remember, if God says, it will happen because our God we put our trust is the God of impossible. He can change everything, situation or reality. Kung pakiramdam mo ngayon, Lord, parang wala nang nangyayari sa buhay ko. Baka may pinapagawa sa iyo ang Panginoon kasi merong great victory. Yun nga yung mapabagsak, yung Wall of Jericho. Kung alam natin yung Wall of Jericho, grabe yan. May outer na, may inner pa. Ibig sabihin, sobrang kapal. Pero because of God, pero sinabi ng Panginoon, kapatid, ano yung wall Jericho mo sa buhay mo ngayon? Ang Panginoon, sabi niya, magtiwala ka lang at kaya niyang pabagsakin ito. Pangalawang point, di ba? Sabi dito, that's why God remind us to listen carefully through prayers and meditation. Paano tayo magtitiwala sa Panginoon? Hindi lang sa pagsabi ng Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Kailangan may action po tayong ginagawa. Meditation and prayer. Kamusta po tayo sa part ng mga to? Hindi natin masasabing, Lord, may tiwala ako sa iyo, pero hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi mo masasabing, Lord, may tiwala ako sa iyo, tamad na tamad kang i-meditate yung salita ng Panginoon. And God called us to win, not to lose, kapatid. Paano mo malalaman na nanalo ka na? Kapag natuto na tayong magbasa ng Bible. Kapag bineditate na natin at doon natin mapapakita kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kasi napakahirap nito. And sabi sa verse 3 and verse 4, you are not alone. Sa paglaban mo sa Wall of Jericho, hindi ka po nag-iisa. Kasi tayong mga tao, pinipilit natin lumaban mag-isa, pero hindi naman sinasabi ng Panginoon sa yun. Kung mababasa natin yung pinagawa kay Joshua dito, hindi naman po siya nag-iisa. Kasama niya yung mga Israelita. Kasama niya yung kanyang mga kawal. Sabi dito, God command us not on our plan we think, but He will move in mysterious way. Kahit sino sa atin, kung nandun ka sa sitwasyon na yun, sabi ng Lord, babagsakin yung Wall of Jericho sa kamay mo. Kahit sino sa atin, hindi ka maniniwala kung nakita mo yung realidad. Kung nakikita mo yung mga bagay na realidad sa mundo, tayo mismo, mahihirapan tayong maniwala na, Lord, babagsak ba talaga yan? Pero sinasabi ng Lord, hindi ka nag-iisa. Kasi sabi dito, If we saw in the Ark of the Covenant, merong Ark of the Covenant po. The Ark of the Covenant is the Holy Spirit ng Lord. Maraming mga Israelitang nagtagumpay, di ba? Maraming si David, kaya siya nagtagumpay because of the Wall of Jericho. Because of the Ark of the Covenant. Nung nawala yung Ark of the Covenant sa kanya, natalo siya. Kapatid, Ark of the Covenant means Spirit of God. Kapatid, sa laban ba natin ngayon, kasama natin ang Panginoon? Kasi ano bang nakaloob sa Ark of the Covenant? 2 stone of 10 commandments, Aaron, Rod, and Manna. Kung mababasa natin, lahat ng nasa Ark of the Covenant ay nasa Bible mismo, nasa Old Testament. Yung 10 commandments.
'Di ba? Yung rod ni Aaron, then yung mana na pinakain, nag-sustain kapatid. Sabi ng Lord sa'yo, magtatagumpay ka, yun yung paniwalaan mo. Huwag tayong tumingin sa realidad. And sabi dito, 'di ba? And God knows how to win. Alam ng Panginoon kung paano ka mananalo. Alam ng Panginoon kung paano kanya pagtatagumpayin, pero gusto muna ng Panginoon magtiwala tayo sa Kanya. And sinasabi ng Lord, kapag kasama mo ang banal na Espiritu, never kang matatalo. And sabi dito, later we'll see there's a victory in obedience. Marami sa atin kaya madalas tayong laging natatalo kasi lagi tayong merong plano na tayo lang nakakaalam. Hindi natin pinapaalam sa Panginoon because the importance of the Spirit of God with us is our assurance of victory. Kaya minsan nagdadaw tayo kung may sa mga bagay na ginagawa natin kasi mismo wala yung banal na Espiritu doon. Hindi man lang natin pinanalangin, hindi man lang natin nagtanong kung kani-kanino sa mga authority na binigay ng Lord sa buhay natin, Lord, tama ba itong gagawin ko? Because in this world, we can achieve in everything we want, but there's no peace. Example na lang po, meron ako nakitang quote ni Ja Morant sa mga mahilig po sa basketball. Ito yung quote niya, sabi niya dito, "It's a different story for me. It seems I got everything that I ever dreamed, but I can't find no peace." Kapatid, pwede kang magtagumpay sa mundong ito, pero walang peace. Pwede mong makuha yung mga bagay na gusto mo, pero walang peace. Ito, kung kilala natin si Ja Morant, grabe to, di ba? Sobrang yaman, NBA player, pero wala pa ring peace. Bakit? Kasi wala po yung banal na espiritu. Kapatid, hanggat wala pong banal espiritu na nangunguna sa atin, hindi po tayo magtatagumpay. And sabi, sa verse 5 to verse 6, your victory is coming. The moment we follow God's command, it is manifestation of victory for your life and your prayers. Marami tayong panalangin. Sabi ng Lord, magtiwala ka sa akin, isama mo ako dyan sa plano mo, at yung victory natin ay parating na. Marami tayong panalangin, pamilya natin, kaibigan natin, katrabaho natin, lahat, marami tayong panalangin. Pero sinasabi ng Lord, magtiwala ka muna sa akin. Isama mo muna ako dyan. Bakit? In our situation to break the wall of Jericho in our life, cry out to God through prayers. Kapatid, kailan ka huling umiyak sa Panginoon? O lagi na lang yung Panginoon nang umiiyak sa'yo na kailan ka babalik sa panalangin mo? Diba? Sabi dito, our battle in this world is not literally way, but spiritually welfare. Kapatid, yung laban natin sa mundo, hindi mo kailangan makipaglaban ng sandata. Ilaban mo sa panalangin, kaya kang pagtagumpayin yan. And sinasabi pa dito, prayer can change the atmosphere of reality. It results on seeing the unseen work of God. Kapatid, ang gumagawa ang Panginoon sa mga bagay na hindi mo nakikita. Magugulat ka na lang, yung pinanalangin mo 5 years ago, biglang nangyari ngayon. Bakit? Nung nag-umpisa kang magtiwala, nung nag-umpisa kang isama yung Panginoon, yung victory mo, nakuha mo. Yung panalangin mo ay nakuha mo. Bakit po? The wall of Jericho will fall the moment we practice the prayer and meditation. And God saying us right now, hindi natin mapapabagsak yung wall of Jericho kung sa atin lang. Pero kaya mong pabagsakin ng wall of Jericho ng buhay mo. Magkakaiba tayo ng wall of Jericho. Pakapalan tayo ng wall of Jericho. Pero sinasabi ng Lord, there's a victory kapag kasama mo ang Panginoon. There's a victory. Kasi sabi dito, sabi sa verse 6, sabi sa verse 6, verse 5 pala, pagkarinig ninyo ng isang malakas at mahabang tunog ng tambuli, lahat kayo'y ubod ng lakas na sisigaw. Sa sandaling iyon, babagsak ang mga pader ng mga lunsod at walang sagabal na makakapasok doon ang lahat. Ibig sabihin, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, kapag sinama natin ang Panginoon, kapag, di ba, Lord, ikaw na ang bahala, ang wall of Jericho na kinakaharap natin ngayon, kayang-kaya nating pagbagsakin. Bakit? Not because, dahil magaling tayo, dahil meron tayong Panginoon na backup sa likod natin. Ito yung pangako sa'yo ng Lord, your victory is coming soon. We need to trust God. We need to ask God for wisdom. Kasi without God, wala tayong magagawa. Pero with God, nothing is impossible. Right now, let's pray. Na ano man yung mga sitwasyon, wall of Jericho na kinakaharap natin, gusto ng Lord, magtiwala muna tayo sa Kanya.
ibigay natin yung buhay natin, i-practice natin yung meditation, i-practice natin yung Bible reading. Kasi bakit? Lahat ng sagot ay nasa Bible. Let's pray. Yes, Heavenly Father God, Lord, salamat Panginoon, Lord, sa oras na to. Salamat, Father God, Lord, sa reminder, Father God, na Lord, we have a different wall of Jericho right now. We have a different, Lord God, situation right now. But Lord, we know, kapag nagtiwala kami sa iyo, Panginoon Lord God, kapag sinama ka namin sa aming buhay, yung victory ay aming makukuha, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa pag-aalalan, Panginoon Lord God. Lord, dahil hindi mo kami iniwan, never mo kami pinabayaan, Panginoon. I pray right now, Father God, Lord, continue to help us, guide us. At Lord, I declare blessing upon blessing, favor upon favor, Panginoon Lord God, Lord, sa lahat ng narito, Father God. Lord, maging sa company naming pinagtatrabuhan. Lord, bless this company, Lord God, all the aspects, oh Lord God. Lord, sa maghapon na daraan, samahan at gabayan niyo po kami, Panginoon. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala, sa iyo po namin binabalik ang pinamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen po. To God be all the glory.